Dahil napakahusay at napakagaling nung una nating naging tagapagturo. I commend the lesson that Brother Nahum has shared to us this morning. And hindi po biro mga kapatid yung ganong presentation ng lesson at yung pagkakalahad nung kanyang lesson na ibinahagi. At hindi po basta-basta ang preparasyon. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa kanyang ibinahagi at sa kanyang preparasyon sa kanyang lesson. At ako'y nagagalak din dahil kanina nung bago nag-umpisa, nakikita kong marami ding mga kabataan. So, the lesson that I prepared this morning is about making wise choices. No? Ito po ay inihanda kong lesson para po sa mga kabataan, the young people of this congregation. Pero hindi lamang po sa kanila, kundi para po sa lahat. No? Hindi naman po for the young and old alike, this lesson is for all of us. Pero especially, mga kapatid, sa mga kabataan. As I remember, noong malakas pa ang ating kapatid na Jim, at siya ay nagkakandak pa ng mga Bible classes. Isa po sa mga itinuro niya at tumatak din po sa akin is, ang sabi niya, before a person reaches the age of 30, so mga nasa 25 to 30, meron daw tatlong desisyon, tatlong choices na kailangan niyang i-establish sa kanyang buhay. No? Because after that age, mahihirapan ng mabago yung desisyon na yon. No? Yun po ay tungkol sa kanyang magiging pananampalataya. Pangalawa, yung kanyang magiging trabaho. Pangatlo, yung kanyang magiging asawa. And this lesson is a recap of that lesson, mga kapatid. And if you still remember, nung last year, August last year, we did a lesson on the choice of Lot. No? And nakita po natin doon yung mga choices na ginawa ni Lot sa kanyang buhay na nakaapekto sa buhay niya. No? The wrong choices. Kaya ito po ay magandang talakayin at i-share sa ating lahat, especially sa mga kabataan. Sapagkat nandun kayo sa point in your lives that you are faced or you are going to face a lot of choices or a lot of decision making. At it is my prayer that this lesson will somehow, mga kapatid, kahit papano, kahit kakaunti, ay makatulong sa ating mga kabataan sa paggawa ng desisyon sa kanilang buhay. No? So, the Old Testament provides valuable lessons for the Christians. Sabi nga po doon sa Romans chapter 15 verse 4, everything that was written in the past sa Old Testament, they were written for our learning. They were written to teach us. Kaya nga po, palagi nating tinatalakay sapagkat nakapagtuturo sa atin. Yung ating serye, our series on the book of Genesis, ay hinihimay natin because that book and all the other Old Testament books, they provide to us learning, they teach us. And
makikita natin, doon nga sa ating pag-aaral sa buhay ni Lot, nakita po natin na siya ay naghirap o siya ay nagdusa dahil sa mga wrong choices, wrong decisions na ginawa ni Lot sa kanyang buhay. No? Una po diyan, mga kapatid, sabi doon sa aklat ng Hebreo, nahapis yung kanyang kaluluwa araw-araw. Biruin po ninyo, mga kapatid, tumira ka ba naman sa isang bansa o isang community na ang iyong kapitbahay, lahat na nakapaligid sa iyo ay masasama? Every day, his soul is afflicted. Sabi po doon, distressed, seeing the wickedness of the people of his community. Pangalawa, nawala yung kanyang lahat ng pag-aari. Especially, mga kapatid, yung kanyang asawa. He lost his wife. And third, his daughters deliberately made him drunk and committed incest with him. Hindi po ba yung emotional baggage na dala-dala ni Lot? No? Pag nakikita niya yung kanyang dalawang anak, nagkaroon sila ng pagtalik ng kanyang anak dahil lang sa wrong decisions. And we will not go back to that, mga kapatid. Sufficient na yung i-review natin na dahil sa mga maling desisyon ni Lot, ito yung kanyang nalasap sa kanyang buhay. Now we go straight to the choices which greatly affect our lives. Una po is the choice on kung sino po yung ating susundin o ano po yung ating magiging pananampalataya. Ano ang ating magiging, o sa isang madaling sabi, ano ang ating magiging religion? Sabi nga, binanggit ko nga kanina, sabi nga ni Brother Jim, ang tao pagdating ng mga age 25 to 30, that is the age, no? Or prior to age 25, nahuhubog na yung kanyang pag-iisip. Paglagpas niya ng edad na 30, most likely, mga kapatid, hindi na mababago ang kanyang pananaw pagdating sa religion. Hindi ko naman sinasabi na 100%, kundi most likely. Karamihan po, ito na yung nakasanayan ko eh. Ito na yung pananampalataya na simula nung bata pa ako, sinusunod naming pamilya. Kaya nga po ako nagagalak kapag nakikita ko yung mga kabataan natin. Because at a young age, they are already following Jesus, the faith of our fathers, the faith that God has instituted in the New Testament. At yung mga batang maliliit na isinasama, di ba, sabi doon sa Proverbs 22:6, that we train up a child, no? Para pagtanda niya, hindi na niya bibitawan. It's very important, mga kapatid. Yung mga batang isinasama sa panambahan, most likely, mga kapatid, magiging faithful yan. Magtutuloy yan. Kung ikukumpara mo doon sa mga bata na hindi man lamang isinasama ng mga magulang sa panambahan. So, that is the first very important choice that we need to make in our lives. Will we be a disciple of Jesus? Will we be a follower of Christ? O we will be a follower of the world or ourselves?
Will you believe in the God of the Bible? Kasi po, kapag ka ang isang bata o young people hindi na i-expose sa Biblia, sa pagsamba, sa mga ganitong pagtitipon, more often than not, mga kapatid, ang susundin niyan ay yung kanilang nakasanayan na pamamaraan ng sanlibutan. Na walang kinikilalang Diyos. Diba? So many people nowadays doesn't believe in the God of the Bible. Sa pamumuhay, makikita mo naman eh. Mas convenient kasi yung wala kang paniniwala ang Diyos. Yung maging atheist ka. Maging agnostic ka. The question, sinong susundin mo? Diyos o yung sarili mo? Ito po mga kapatid, ang isa sa pinaka-importanting desisyon na gagawin ng mga kabataan. Magpapatuloy ba akong maging member ng Church of Christ? O susundin ko yung kung ano yung gusto ko? No? Ako ang masusunod. Buhay ko naman to eh. Choose wisely, young people. And maybe sa mga susunod na pagkakataon, we will do a more detailed lesson on this. But for now, mga kapatid, yan po yung pinakauna. Pangalawa is the choice of our profession. Ano ang ating magiging career? Sa mga kabataang nag-aaral, siyempre, yung kinukuha nyong kurso, yun na yung gusto nyong maging career, maging trabaho, maging profession. And there are questions like, what job do I want to do? Ano yung trabaho na aking gagawin? O ano yung gusto kong gawin? Itong trabahong ito ba masusuportahan ako at ang aking pamilya na bubuuin? Ito po, napaka-importanting tanong. How will this job affect my relationship with God and my service to Him? Ito bang trabahong ito, makakaapekto sa aking paglilingkod sa Diyos? No? Related din po yan sa pang-apat na katanungan. Ito bang trabahong ito, ilalayo ako sa aking mga mahal sa buhay at sa Diyos? No? Ito bang, ito ba ang pinili kong trabaho, lalo ba akong lalapit sa Diyos o lalo akong lalayo sa Kanya? Ito bang trabahong ito, it will cause me to miss Sunday worship? Naalala ko po nung ako ay binata pa, and I'm still not active in the work of the church, the work of the Lord. Meron pong, kasi yung mga kasama ko doon sa place of work, marami ang lumalabas, nag-a-abroad. Kasi ang sweldo, times 3, times 4. Biruin mo kung sumisweldo ka ng way back, 20,000. Ang sweldo sa abroad, specifically sa Middle East po, is times 3 or times 4.
And I've tried, mga kapatid, na mag-apply. Buti na lang, medyo mababa yung offer. And I also contemplated, inisip ko, pag nandun ako nagtatrabaho, Saudi, pag doon ako magtatrabaho, hindi na ako makakapagsamba. Kasi po, walang church doon eh. No? Wala pong church doon. At saka, ang Saudi po, mahigpit pagdating sa exercise of religion. Kaya isipin po nating mabuti yung mga ganong aspeto. Oo, kikita ka nga ng malaki. Pero in the end, ang kaluluwa mo naman ang nagsuffer. Di ba sabi ng Panginoon in Matthew chapter 16 verse 26? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Napakahalaga kung titimbangin mo po yung kaluluwa ng isang tao, mas mabigat pa niya, sabi ng Panginoon, kaysa sa buong daigdig. One soul. Napakahalaga. No? And dito po sa choosing our career or profession, siyempre, titingnan po natin yung mga aspetong yan. Hindi po ibig sabihin na, ito malaki ang pasweldo, dito na ako. Halimbawa po, alam po ninyo yung mga ano ba ang tawag nun? Yung ano ng cards sa mga casino, malaki daw ang sweldo dyan eh. Yung ano ng cards sa casino. Pero, come to think of it mga kapatid, kapag ka doon ka nagtatrabaho, malapit ka sa tukso. Do you think God is glorified na doon ka nagtatrabaho? Yun po yung mga aspeto na kailangang tingnan natin, no? Especially yung mga kabataan. And in choosing our career or profession, we should make the choice to honor God first and you will be blessed. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, we seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano po yung all these things? If you read the context, yan po yung mga pagkain, pananamit, no? Everything na kailangan ng tao para mabuhay. Provision. Sasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. And those things, ipagkakaloob, ipoprovide ng Panginoon sa iyo. Sabi nga nung sumulat ng I forgot if it's in Psalms or Proverbs. I think it's in Proverbs. I think it's King Solomon. Sabi niya, I have been young and now I am old. Pero hindi pa ako nakakita ng anak ng Diyos na pulubi at namamalimos. Totoo po yan, mga kapatid. Wala pa ako nakitang kapatid sa pananampalataya na namamalimos. Because no matter how difficult life is, there is always the provision of God. God provides. And also, bakit ka maghahangad ng isang trabaho na malaki ang sweldo, pero ilalayo ka naman sa Panginoon? Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung pag-ibig sa salapi, that is the root of all kinds of evil. Yung pag-ibig sa salapi. Ang tao kasi madalas hindi kontento.
Gusto ko ganito, ganito kalaki ang I hope na bumitaw yata yung ating internet. Ah, saghang? Okay. Okay. The third one, mga kapatid, is ito po. The third one, ito po, is choosing our mate or spouse. Naalala niyo pa po ba yung ating lesson last Sunday kay Brother Sanbar? Tinalakay po niya ito. No? Etong pagkakaroon ng asawa na hindi ka pananampalataya. No? In choosing our mate or spouse sa mga kabataan po, no? This choice will determine to a great extent your degree of happiness. Kung magiging maligaya ka or mapayapa sa iyong buhay may asawa, eto po. This is a great determinant. Sabi po sa Proverbs chapter 12 verse 4, a wife of noble character is her husband's crown. But a disgraceful wife is like decay in his bones. Totoo naman po mga kapatid. Kapag ka nakapag-asawa ka ng hindi mabuti o masama ang pag-uugali, no? Hindi noble yung karakter, magiging masalimuot ang iyong buhay. Di ba yung meron yung famous na kanta ni Andrew pero isa po itong pabirong kanta kung gusto mong lumigaya ng iyong buhay. No? Pero totoo po, kung gusto mong lumigaya at maging mapayapa ang iyong buhay, pumili ka ng taong mabuti. Choose a good partner. Dito po sa Proverbs sabi, choose a noble wife. Hindi lang naman wife ang sinasabi diyan. In the same way, it is also applicable to a husband. A noble husband brings pride and joy to his wife. Vice versa. No? Di ba merong cliche na kasabihan, happy wife is a happy life. Alam niyo na. Cliche po yun. Outdated na yun mga kapatid. Ang tama po, a good spouse make for a happy life. Kaya kung gusto mong maging payapa sa mga kabataan po natin, kung gusto po ninyo maging payapa at maligaya, no? Just an example, sample lang po. Marami po yan eh. Sample qualities of a good husband.
dapat mapagmahal. No? I just took one verse from Ephesians chapter 5. Pero kung babasahin po ninyo yan, napakadami po. A man who is loving to his family, to his parents, especially pag ang isang lalaki, respectful mga magulang sa kanyang family, is a loving person. Yan, magandang quality po yan. Yan po ang dapat na hanapin. No? Isa pa po, doon sa 1 Peter chapter 3 verse 7, no? Dapat maging understanding, no? At respectful. In other translation po, ang pagkakasabi po is showing respect. Respectful. Kaya, tingnan po nating mabuti. Yun bang ating pinaplanong mapapangasawa ay loving, respectful, understanding, kind, all the qualities na makikita po natin sa Bible. Of course, pinaka-importante for would-be husband, the qualities, is God-fearing. Oo nga, mapagmahal nga sa pamilya. Marespeto, maunawain. Pero hindi naman God-fearing. No? Very important. He should be God-fearing. And also, just sample qualities of a good wife, basahin nyo na lamang po yung Proverbs 30. Ang haba po nun mga kapatid, inisa-isa po niyan doon sa Proverbs. You know, Proverbs is a book of wisdom. And right at the end of that chapter, ang sabi po niya, this is the best quality of a woman na magiging magandang asawa. A woman who fears the Lord. Amen. Charm is deceptive and beauty is fleeting. Yung ganda, yung kaseksihan, lilipas din yan. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon, yun po ang importante, yun po ang hanapin ng ating mga kabataang lalaki. And of course, mga kapatid, the ideal situation is that a believer marries a fellow believer. Yan po ang ideal situation. I'll have to qualify that. Kung po pwede lang, isang mananampalataya, ang mapapangasawa niya ay isa ding mananampalataya. Kaya nga bigla akong naisip sabi ko, nandito na si Brother Nelson. Hindi natin na ituloy ngayong taon yung Vacation Bible School. Because it is the only way. Parang ito lamang yung paraan para yung ating mga kabataan magkaroon ng interaction with the young people of other congregation. Nakita ko nga yung ni Brother Kenneth. Nagkaroon sila ng yung Vacation Bible School. Marami ding kabataan din sa kanila. And when was that? Last year? Tayo doon sa
sa Cavite, and we have some young people from other congregations na nag-attend. But siguro, we will work on that, mga kapatid, kung parang late na ngayon. Next year, we will work on that para ma-involve natin yung kabataan from other congregation. Para magkaroon sila ng, who knows, mga kapatid, may mamit kayo doon ng mga kapatiran na mapapangasawa nyo balang araw. Totoo po. No? Because that is the ideal. No? Yan po ang ideal, mga kapatid. Pero, eto na po. Pero, kagaya po ngayon, na since wala naman tayong, di ba, dito, wala tayong masyadong choices, kumbaga. No? And, more often than not, ang mga nagiging boyfriend, girlfriend ng ating mga kabataan ay hindi ka pananampalataya. Ako na lamang po, mga kapatid, at saka si Nahom. We married an unbeliever. Pero, ang katanungan po, kasalanan ba? Is it a sin to marry an unbeliever? May mga nagsasabi po, ay, kasalanan niyan kapatid. Kasi sabi doon sa ay hindi dapat na makipamatok ang unbeliever doon sa believer. Hindi naman po yun yung kanyang primary application. Wala pong binabanggit ang banal na kasulatan na kasalanan. Pero, we encourage na as much as possible, ang ating magiging partner in life is a fellow believer. Pero kung hindi, mga kapatid, kasi meron pong mga instances sa New Testament. No? Why are we stressing this point? No? Kasi po, choosing our spouse will have the greatest effect on our salvation. Kaligtasan ng ating kaluluwa nakasalalay dito. Tingnan po ninyo si Solomon. No? His wives encouraged him, enticed him to commit sin against God. Sabi po diyan, 1 Kings chapter 11 verse 4, for it was so that when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods. That is the situation. At totoo po yung nangyayari, mga kapatid. Ito na naman po, example. Baka sabihin nyo, Brother Darwin, yung example niya, palaging siya na lang. Mahilig siyang magbuhat ng kanyang sariling upuan. Hindi po, mga kapatid. I am just stating an example or a fact. How many in my family, aking ama at kanyang mga kapatid, sa lahat ng kapatid ng aking ama, 5 kapatid, they all married an unbeliever. Ibig sabihin po, kapag sinabi pong sa lingwahe po ng Biblia, kapag sinabing believer, ito po yung mga followers of Christ, they were baptized in the name of Jesus Christ. Pag sinabing unbeliever, they are not part of
the family of God or they are not baptized in Christ. Going back, yung 5 kapatid ng aking ama, they all married an unbeliever. Ibang pananampalataya. And you know what happened, mga kapatid? They all left the faith. Dati kasama pa namin nagsasamba. Yung mga pinsan ko. Maliliit pa kami. Kanilang mga spouses. They stopped going to church. Yung bunso lang, yung aking si Auntie Letty, ang nagpatuloy. And now, maganda kasi napapangaralan niya yung kanyang asawa. Yung kanyang asawa ay member na rin ng church. He became a believer. Pero ito po, no? Bakit napaka-importante? Because when you marry an unbeliever, it might cost you to leave the faith. No? Kagaya po na nangyari kay Solomon. No? Kagaya po nangyari hindi lamang sa aking pamilya, kundi may mga kapatiran tayo ng ganun. Kaya this is a warning sa mga kabataan. Very important. No? Kasi po yung asawa natin na hindi kapanalig, magkakaroon yan ng different religious views. Kung magkakaroon kayo ng bangayan, magkakaroon kayo ng pagtatalo. O ito yung tradisyon namin. O pagka hindi mo ginawa, hindi mo naman ako naiintindihan. No? There are conflict. Different priorities. And you know what? The children will also be affected. Mako-confuse yung mga anak. Ikaw, magsasamba ka sa Church of Christ. Yung asawa, magsasamba sa ibang. Etong isa, isasama ko. Etong isa, isasama. Conflict, mga kapatid. There is conflict in the home. Kaya nga po, again, the ideal situation is that a Christian believer marries fellow Christian. Pero hindi ko sinasabi at hindi ko sinasabi ng banal na kasulatan na bawal kasalanan ang mag-asawa ng hindi. Kasi sinabi niya 2:16, that is his letter to the who was a husband who does not believe. At sa kay Nahum. But then later, makikita po natin kung anong dapat gawin. No? And also in 1 Peter, sabi ni Apostol Pedro diyan sa kanyang sinulatan, kayo mga asawang babae, be submissive to your husbands. That even if some do not obey the word. Kung yung asawa mo na hindi believer, makikita niya na ikaw ay masunuring babae, ikaw ay you are a wife of noble character. There is a chance na ma-convert yung iyong asawa. Through your conduct.
Sabi po niya, no? That even if some do not obey the word, they, without the word, may be won by the conduct of their wives. Dahil sa pag-uugaling maganda ng asawa, minsan, naaakit yung asawa. Tiyaga lang, mga kapatid. No? And, siyempre, ipanalangin. No? We will get to that. So again, the ideal situation, paulit-ulit ako, a believer marries a fellow believer. So young people, we should beware of taking an unbelieving man or woman to be our spouse. Remember the example of Lot and Solomon. But due to kakaunti ang pagpipilian, sabi ko nga kanina, wala naman tayong masyadong interaction with other congregations. And we have few young people here. Hindi talaga maiwasan na minsan ang nagiging boyfriend girlfriend natin is unbelieving. Ito po ang ating maipapayo. If you are dating someone, bring them here in our church assembly. Dalahin niyo po every Sunday. Huwag kayong magsawa. Because there is a bigger chance for an unbelieving person who attends church to be converted than for an unbelieving person who does not attend church to be converted. Kapag hindi po nag-a-attend ng church, yung probability na ma-convert po nyo yan, very minimal. Brother Nahum, palagi niyang sinasama si Sister Lynn. My wife. 7 years, mga kapatid. Chinaga ko. Every Sunday, sinasama ko sa pagsamba. And every night, pinagdarasal ko sa Panginoon na sana buksan ang kanyang puso. So kung hindi po tayo maka-ano doon sa ideal, and we have somebody na nagkakagusto tayo sa iba na hindi ka pananampalataya, tingnan po natin, maganda ba ang pag-uugali? God-fearing ba? Isama natin dito sa church. Because an honest heart na palaging nadidiligan ng salita ng Diyos, sooner or later, mabubuksan po yun. Sa tulong ng panalangin. Parang bilisan ko na lamang po. The fourth, mga kapatid, muna po ako, is choosing our friends or companion. So having close friends can be a wonderful blessing. Sabi po sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. But let us be careful, because when we are friends with the wrong persons, it can be a curse. No? Yung mga maling companion o acquaintances. Kaya sabi sa Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully. And the Apostle Paul said in 1 Corinthians 15:33, huwag kayong padaya, bad companionship corrupts good morals. Kapag ka ang tao ay palaging nakikihalubilo, nakikisalamuha sa mga tao masasama ang ugali, tiyak po ang pupuntahan niya.
maiimpluwensyahan yan, magiging masama din yan. Kaya sa mga kabataan po, huwag po tayong makisama o makipagkaibigan sa mga merong bad or character or morals. Ito po, choosing where to live. No? Does the place prohibits the worship of God or the exercise of religious faith? Kagaya po nung sinabi ko kanina sa Saudi or saan pa ba? North Korea. No? May mga bansa pong ganun eh. Bakit ka magtatrabaho doon? Bakit ka pupunta doon? Oh. Is there a church nearby where I can worship with? Those are the considerations na kailangan natin tingnan. Is the community good and conducive to raising responsible and law-abiding citizens? Oh. Again, tingnan po natin yung nangyayari kay Lot. Yung kanyang community, napakasama. Kaya yung kanyang mga anak, ganun din, na-impluwensyahan ng community. Is the place immoral and worldly? Oh, remember Lot. So how can we make choices that are wise? No? Wise choices. Pinakauna po, we pray to God for wisdom. And God provides wisdom. No? Sabi sa Proverbs, minsan kasi ang tao, tingin niya tama. No? There is a way that seems right to a man. Ito tama, ito ang gagawin ko. But its end is the way of death. That is why we need to consult God and His words. And the beginning of having wisdom is the fear of the Lord. Sabi dun sa James, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Let us talk to God. Hingi tayo ng wisdom. Hingi tayo ng guidance. No? Panginoon, help me with this decision making. And then, we read His Word. Kasi dito po sumasagot ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi nga ni Apostle Peter in 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, God has granted us all things that pertain to life and godliness. All things, mga kapatid. In all aspect of life, may kasagutan ang Biblia. You just have to consult this. Pangalawa, sa mga kabataan, ask others for advice. Huwag po yung ating kaedad o mga kaibigan, kundi yung mga nakakatanda sa atin. No? Sabi sa Proverbs 12:15, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. It would be wise for young people to listen to the advice of their parents. No? Yung mga nakakatanda. Bakit? Napagdaanan nila yan eh. No? They have a wealth of experience and wisdom born through the years na kanilang pamumuhay dito sa mundong ito. Sabi nga doon sa Proverbs 1:8, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Madalas kasi sa mga kabataan ngayon hindi na nakikinig sa magulang dahil outdated na daw yung kaalaman. Old passion naman yung alam mo No? Bago na ngayon. But the Bible says to the young people, listen to your father and your mother.
Again, listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. Third, commit your choices to the Lord. Sabi dun sa Psalms 37:5-6, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. No? Ipasa Diyos natin yung ating mga desisyon. Nanalangin tayo sa Diyos, bigyan tayo ng karunungan, ng wisdom, and we consult our parents, seek the advice of our parents, ng ating mga grandparents, no? And then we commit to the Lord our plans. Ibig sabihin, yung plano natin, ano ba ito? Naaayon ba sa kalooban ng Diyos? O yung plano natin is pang sarili lang? No? Ganun po ang ibig sabihin. We have to trust the Lord and commit our plans or our ways to Him. Ayan po, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. So yung guidance ng Panginoon, nandoon. Kung siya ay ating kinukonsulta at itinitiwala natin yung ating mga plano sa Kanya. O ito nga pala yung kapatid yung aking sinabi kanina. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Nasa Psalms 37 pala. And then in James chapter 4:13-15, ang sabi po dyan, if it is the Lord's will, palaging ganun po, no? Kung luluobin ng Panginoon, and that is how we pray. Lord, kung luluobin mo, ganito po ang aking plano. Ganito ang aking gagawin. We entrust our plans to the Lord. Lastly, mga kapatid, learn from the mistakes of others. May mga nakikita naman tayo mga example of marriages that fail, no? Of families that broke up, of young people na who failed in their lives. We should learn from the mistakes of others. Sa pagbabasa pa lang ng Biblia, marami ka na mababasa dito na mga pagkakamali. At diyan, matututo tayo. Ano bang nangyari kay Lot? Ano bang nangyari kay Solomon? Ano bang nangyari kay Haring David? So, again, Romans 15:4, everything that was written in the past was written to teach us. These things, sabi din sa 1 Corinthians 10:11, these things happened to them as examples and were written down as warning for us on whom the culmination of the age has come. Lahat na napasulat ng una ay napasulat sa ating ikatututo. And learning from the mistakes of others. So, that would be all mga kapatid. Thank you for your kind attention. Kung meron po kayong katanungan or gustong i-clarify, i-PM nyo po ako. I-PM or doon sa GC. Pwede din po. Kung meron man akong nasabi na, teka, bakit parang mali yung sinabi ni brother? I-PM nyo po ako. No? And we will expound
on the Word of God and the message of the Bible. Tayo po ay magpapatuloy. Let us sing